Dinaluhan kaagad ni Yaya Adela ang alagang si Miguel, niyakap ito at hinaplos ang likod. Nilapitan ng matanda si Carmela at tinapak ang pisngi pero hindi pa rin ito magising. Nagtataka siya kaya hinawakan ang pulso at pinakiramdaman. Okay naman kaya niyugyug niya ito uli at doon na nagising si Carmela. Nagtataka si Carmela kung bakit medyo nangapal ang kanyang pisngi. Disoriented man, ay nilinga ang paligid at laking gulat niya, nang makita ang katabing duguan na lalaki at namilog ang mata ng mapagsino ito. Si Isagani, duguan ang buong mukha at walang saplot sa ibabaw ng kama nilang mag-asawa. Nakarinig siya ng pagtangis at nang dungawin, ay nakita doon si Miguel na yumuyugyug ang balikat. Babangon sana siya nang biglang umikot ang kanya paligid. Pakiramdam niya ay nakasakay siya ng subibo na napakalakas ang ikot. Yaya, bakit po umikot ang paligid? Tanong niya sa matanda. Lalapit sana si Yaya Adela ngunit pinigilan ni Miguel. Tiningnan ito ng masakit na nagpapahiwatig na huwag manghimasok. Napayuko na lang ang matanda at pumunta sa gilid. Doon na tumayo si Miguel at dinuro si Carmela. Ano ang kasalanan ko Carmela para gawin mo ito sa akin? Sambat ni Miguel sa asawa. Naguguluhan si Carmela. Ipinikit muli ang mata, dahil para siyang maduduwal dahil sa pag-ikot ng paligid niya. Hindi ko maintindihan ang ibig mong sabihin Miguel, sagot niya. Tatanggi ka pa. Ano ang ginagawa ng hayop na yan sa kwarto natin, ha? Ano? Natulog lang kayo magdamag at hindi gumawa ng milagro. Akusa ni Miguel kay Carmela. Nagpanteng ang tainga ni Carmela sa paratang ng asawa. Ako pa ba gagawa ng ganito? Kahit tanungin mo pa si Yaya Adela. Nakarete ako simula nang umalis ka. Lumabas lang kami para magpa-check up pagkatapos ay nagkulong ulit ako dito sa silid natin dahil nanlalata ako. Wala akong enerhiya para sa anumang kabulastugang pinaparatang mo. Mataas na rin ang boses ni Carmela. Ikaw pa ang galit ikaw itong huli na sa akto. Sambat ni Miguel. Yumigkas ang kamay ni Carmela. Isang napakalakas na sampal ang iginawad sa asawang namumula na rin sa galit. Sabihin mo lang Miguel kung ayaw mo na sa akin. Akala mo ba hindi ko napansin ang pananamlay mo, buhat nang malaman mong maaaring hindi kita mabigyan ng anak. Kung sa tingin mo ay magpapakamartir ako dahil mahirap lang kami, ay dyan ka nagkakamali. Maghintay ka at pasasabihan ko si Kulas na ipasundo ako dito kay Tatay Benigno, saad ni Carmela. Napamaang si Miguel sa narinig sa asawa. Ang lakas ng loob mo para hamunin mo ako ng ganyan. Sumigaw na rin si Miguel sa sobrang emosyon. Siya naman pagbalik ng malay ni Isagani. Pinalot muna nito ang katawan ng kumot at saka umupo. Susugurin sana ito ni Miguel uli ngunit humarang si Yaya Adela. Huwag anak. Tama na. Pag-usapan ninyo ito baka may pagkakamali lang. Pagsusumamo ni Yaya Adela sa alagang galit na galit. Hinang-hina man ay pinili ni Carmela na bumangon. Kinuha ang cellphone at dinayal ang number ni Pisyo. Hello, magandang umaga Pisyo. Pwede bang makisuyo? Puntahan mo nga si Tatay Benigno at sabihin mo na kailangan niyang pumarito kaagad. Iyon lang salamat. Kaagad ibinaba ni Carmela ang cellphone at inilagay sa mga kamay ni Miguel. Naglakad siya patungo sa closet at inimis ang mga dating damit na hindi na ipinagamit ni Miguel. Buti na lang at hindi pa niya ito itinapon. Hinarap ang asawang nakatanghod lang. Kung akala mo ay magmamakaawa ako na paniwalaan mo, ay hindi mo yun mararanasan. Wala akong panahon magpaliwanag sa taong makitid ang utak, isinara niya ang lumang bag at lumabas na ng silid kahit nangangatog ang tuhod. Paglabas ay nakasalubong niya sa pasilyo si Brianna. Saan ang punta mo hipag patuyang tanong nito sa kanya. Hindi na pinansin pa ni Carmela si Brianna, at dirdiretsong bumaba na ng hagdan ng dahan-dahan. Inaabangan ni Carmela ang ama sa labas ng pintuan ng mga Jimenez, ang mga kasambahay ay nagulat kung bakit may bitbit na bag ang asawa ng amo. 20 minutos pa ay natano na ni Carmela ang parating na ama na angkas sa motor ni Pisyo, kaagad nilapitan ng ama ang anak, nagmano ang anak sa ama at kaagad na yamakap. Naguguluhan si Mang Benigno kung bakit may hawak na bag ang anak, nag-away ba ng matindi ang mag-asawa at mukhang alsabalutan ang anak, hindi na muna siya umimik, at hinayaan ang anak na humihikbi na ibuhos ang nararamdaman nito sa kanyang balikat, nang may nagsalita.
Magandang umaga Tay Benigno, pasensya na kung maaga kang naabala ni Carmela, umuwi na muna kayo at may pag-uusapan lang kaming mag-asawa. Hindi Tay, uuwi tayo sa atin, pahayag ni Carmela, pinunasan ang luha at hinarap ang asawa. Naguguluhan ang ama sa gusto ipahiwatig ng anak at manugang kaya namagitan na siya. Anak, ang problema hinaharap hindi tinatakbuhan, payo ng ama sa anak. Paano pahaharapin Tay, kung may nabuo na siyang conclusion, hihintayin ko pa ba na palayasin ako, kaya, tara na at sa bahay ko na ipapaliwanag, may pinalidad na yakag ni Carmela sa ama. Kung yan ang desisyon mo ay sige, umalis ka at huwag mong aasahan na susuyuin kita, mariing sambat ni Miguel. Tumalikod na si Carmela na hilang-hila ang kamay ng ama, kahit nanginginig ang tuhod ay hindi niya binigyan ng dahilan ang asawa na pagtawanan siya nito. Hinitid sila ni Pisio sa kanilang bahay, pagkarating doon ay umakyat kaagad siya sa kanyang kwarto. Humagulgol si Carmela sa sama ng loob sa asawa, paano siya magpapaliwanag kay Miguel, tulog siya at walang malay sa kanyang paligid buong magdamag, siya man ay nagimbal nang makita ang nakahubad na si Isagani. Pumasok si Mang Benigno sa kwarto ng anak, kitang-kita niya kung paano umuga-uga ang balikat ng anak. Bilang ama ay parang pinipiga ang kanyang puso sa nakikitang pag-iyak ng anak. Niyakap niya si Carmela, gumanti naman ng yakap si Carmela sa ama. Ngayon anak, maaari mo bang elahad kung bakit kayo nag-away na mag-asawa, tanong sa anak. Tay, andan si Isagan sa kwarto namin ni Miguel at nadatnan niyang nakahubad, kung paano siya nakarating doon ay hindi ko alam, ang masama pa niyan na abutan kami ni Miguel, salaysay ni Carmela sa ama. Napaawang ang bibig ng ama sa pagtatapat ng anak, alam niyang matino ang anak at kahit minsan ay hindi nagkanobyo bago ito ikasal kay Miguel. Ngunit paano anak, naguguluhang tanong nito, iyan ang hindi ko alam, ilang araw na akong matamlay at nakarete lang sa kwarto. Nagpa-check up ako kahapon at iyon lang ang tanging pagkakataon na lumabas kami ng bahay. Napabuntong hininga si Mang Benigno, mukhang nagkamali siya na ipagkatiwala ang nag-iisang anak sa anak ng amo. Isang pasya ang binuo niya at walang sino man ang makapagbabago niyon. Paglabas ng kwarto ng ama ay muling lumuha si Carmela, bakit nasadlak siya sa ganoong sitwasyon? Wala naman siyang naalala ng inagrabyadong tao, madalas pa nga ay siya na ang kusang lumalayo sa mga panunodyo ng mga dalahira. Para siyang maduduwal sa kanyang emosyon, nanunubig ang kanyang bibig kaya bumangon siya at dahan-dahan na lumabas sa kwarto. Hindi pa man nakarating sa lab-abo ay naduwal na siya, wala siyang mailabas na pagkain dahil sa ilang araw, ay pulos tubig at gatas lang naman ang laman ng kanyang tiyan. Hinang-hina siya pagkatapos maduwal na pulos laway na malalagkit lamang ang inilalabas niya, nagulat siya nang may humaplos sa kanyang likuran at niyakap siya, lumingon siya at nakita ang nag-aalalang mukha ng ama. Magbihis ka at dadalhin kita sa doktor mamaya, baka buntis ka, wika ng ama. Tay, galing na kami kahapon sa espesyalista, hindi ako buntis, tanggi niya sa ama. Huwag matigas ang ulo, ako ang masusunod, determinado ang ama na mapahinuhod ang anak. Sige Tay, maghahanda muna ako ng almusal natin, maaga pa naman. Ako na ang maghahanda, magpahinga ka muna sa kwarto mo, tawagin na lang kita kung nakahain na. Sa mansyon ng mga Jimenez ay muntikan ulit magkarambulan ang magkaribal. Walang hiya ka talaga Jimenez, mula noon hanggang ngayon ay palagi kang nakatanghod sa mga babaeng nauugnay sa akin, noon si Gemma, ngayon naman si Carmela, nangagalaiting tura ni Miguel sa hilo pa rin na si Isagani. Pakiusap Miguel, mali ang nakita mo, hindi ko pinakialaman ang asawa mo, kahit itanong mo pa sa kapatid mo na si Brianna, sabi ni Isagani. At ano ang kinalaman ni Brianna sa usapan, osek ni Miguel? Siya ang nagpapasok sa akin dito, sabi niya if gusto ko daw si Carmela ay tutulungan niya ako namang si Tanga ay nagpagoyo, tinurukan niya ako ng pampainit kaya, imbes na si Carmela ay siya ang nakasiping ko, paliwanag ni Isagani. Inundayan ng suntok ni Miguel si Isagani, walang hiya ka, pati kapatid ko ay idinamay mo pa sa kalapastanganan mo, muling sinuntok ang sikmura ng una ang huli. Malalaman mo kung nagsisinungaling ako dahil ako ang nakakuha ng kanyang kalinisan, samahan pa kita sa doktor, suhestyon niya. Napaubos si Isagani sa natamong suntok, at parang pinanggapuspusan ng hininga ng tinamaan ang kanyang sikmura. Biglang bumaba si Brianna sa hagdanan at tinungo ang kapatid,
narinig kasi nito ang pangalan na binanggit ni Isagani. Ano ang sinasabi mo, Isagani? Galit na tanong nito. Sabihin mo sa kapatid mo na ikaw ang ginalaw ko imbes na si Carmela, sambat ni Isagani sa dalaga. Yak, hindi ako pumapatol sa hindi namin kauri, at ano, ipagpipilitan mo para may habol ka sa akin, iyo. Sinungaling ka talaga, kakarmahin ka talaga Brianna, at sinasabi ko, walang iibig sayo, itaga mo yan sa bato. Kaagad na lumabas si Isagani sa mansion ng mga Jimenez, hindi siya makapaniwala sa katangahan niya, ay magiging mitya na maging magulo ang buhay may asawa ni Carmela at Miguel. Pinuntahan niya ang motorsiklong nakatayo sa likod ng mga puno ng saging, at sumakay doon at pinaharurot pa uwi sa kanila. Samantala, hinamag ni Miguel ang sarili sa revelasyon ni Isagani patungkol sa kapatid. Hinarap niya ang kapatid at tinanong ito, magtapat ka nga Brianna, totoo ba ang sinabi ng lalaking yun? Of course not, ako, papatol sa hampas lupang yun. You really don't know my standards kuya when dating a man, how much more kung lovemaking sa partner. Pinaikot ni Brianna ang mata at bumantong hininga. You better tell the truth, Brianna, dahil kung hindi ay malalagot ka sa akin, banta niya sa kapatid. Umakyat na sa kwarto niya si Miguel at naiwan si Brianna sa sala, kinakabahan siya sa maaaring mangyari kapag nalaman ng kapatid ang mga ginawa niya kagabi. But no, kahit ibitin pa siyang patiwarik ay wala siyang aaminin. Samantala, muling dinala ni Mang Benigno ang anak sa isang doktor, pero hindi na sa isang OB-GYN kundi sa isang family doctor na lang. Nakumpirma ang hinala ng ama nang sinabi ng doktor na buntis si Carmela. Tinanong pa niya kung bakit 2 beses naman siyang na-check ng nakaraang linggo at puros invalid ang results. Ayon sa doktor, dahil iyon sa kanyang hormones. Dinala niya kasi ang test results para may gabay ang doktor. At kung bakit walang makitang fetus sa kanya noong ultrasound niya, ay dahil hindi naman daw makikita ang fetus hanggang di pa umabot ng 6 na linggo ang ipinagbubuntis. Muli silang ini-refer sa isang OB-gynecologist sa kabilang bayan. Maaga pa at nagpahatid ang mag-ama sa kabilang bayan at doon sa isang klinik sila nagtungo, buti na lang at walang gaanong pasyenteng nagpakonsulta. Isang lalaking doktor ang kanilang nadaanan, at ubilis si Carmela ngunit tumuloy na din sila, dahil excited na ang ama na masilayan ang kauna-unahang apo. Nilagyan ng lubricant ang puson hanggang tiyan ni Carmela, at nang itinapat ang wand sa bandang kaliwa ng puson, ay kaagad nakita ang isang tila gamunggo sa loob ng sinapupunan niya. Ayan mommy, yan ang baby mo, naririnig mo ba yung tumitibok heartbeat yan ang baby mo? Ayon dito eksaktong 6 weeks pa lang ang ipinagbubuntis mo, congrats po, mahabang paliwanag ng doktor. Napaluha si Carmela sa tuwa dahil magiging nanay na siya, gayon din si Mang Benigno na niyakap pa ang anak. Nagprint ng 3 kopya ang assistant ng doktor at ibinigay sa kanila. Mrs., ito ang mga kailangan mong inumin na vitamins, kailangan po nating kumain ng healthy at dapat iwas po tayo sa stress. Importante na palagi kang masaya para healthy si baby, ano po, bilin ng doktor. Nagbayad na sila at dumaan pa sa isang botika para bumili ng mga gamot na ibinigay ng doktor, diretso na sila nang uwi sa kanila na sakay sa tricycle na pinakyo pa ni Mang Benigno. Pinakiusapan na huwag masyadong bilisan ang pagpapatakbo dahil delikado raw para sa apo niya. Natawa pa ang driver at napakamot sa ulo pero pinagbigyan pa rin ang kahilingan nito. Napawi ang ngiti ng mag-ama, nang makita ang mga magulang ni Miguel na nakaabang sa labas ng bahay nila. Magandang hapon balae, mabuti at nandito na kayo ni Carmela, bati ni Senyor Oscar sa tauhan na nakasimangot. Ano po ang sadya ninyo Senyor? Pumasok na ng bahay ang mag-ama at nakasunod ang mga amo, at bilang paggalang ay nagmano pa si Carmela sa mga biyenan nang nakapasok na ang mga ito. Balae naman, huwag ganito, hayaan nating ayusin ng mga anak natin ang problema nilang mag-asawa, pakiusap ng amo. Binalaan ko na ang anak mo Senyor, sa lahat ng ayoko ay nasasaktan ang anak ko, seryosong tugon ni Mang Benigno sa amo, hindi na nakatiis si Carmela at sumabat Senyor. Kahit tanungin mo pa si Yaya Adela ay alam niyang wala akong ginawa, kundi ang humilata dahil naghihina ako, andan lang ako sa kwarto ko at nagulat pa ako ng paggising ko ay andan na si Isagani, kung paano siya napadpad doon ay hindi ko masasagot.
Talaga Carmela, buhat sa kung saan ay sumingit si Miguel. Nagulat naman ang mga magulang nito, pinandilete ng ama si Miguel ngunit binaliwala ito ng huli. Mag-iingat ka sa sasabihin mo Miguel, nasa pamamahay kita, kahit kayo ang mga amo ko ay hindi ako makapapayag na bastyusan mo ang anak ko sa harapan ko. Mahinahon ngunit may banta ang tinig ni Mang Benigno. Talaga po kukonsintihin ninyo ang kataksilan ng anak ninyo, panunubok ni Miguel. Miguel, dumagundong na sigaw ni Senyor Oscar sa naging pahayag ng anak nito, nilapitan ng anak at pinapalabas sa pamamahay ng asawa. Lumayas ka sa pamamahay ko lapastangan at kahit buntis na ang anak ko ng 6 na linggo, ay hindi ako maghihinayang na ipagkait ang apo ko sa isang walang kwentang tao, namumula sa galit na deklara ni Mang Benigno. Ang tanong, anak ko ba yan? Sarkastikong tanong nito sa biyenan. Isang nakakatulig na sampal ang iginawad ni Señora Hilda sa anak. Labis na pagkadismaya ang nadama sa inasal ng anak. Wala akong anak na bastos, umuwi ka muna Miguel at kami na ang bahala dito, utos sa anak. Napabuntong hininga at napahimas sa kanyang sentido ang ama ni Miguel. Si Carmela ay dali-daling pumasok sa silid niya, doon niya ibinuhos ang kanyang emosyon, excited pa naman siya na malaman ng asawa na magkakaanak sila. Pero ang pagduduhan ng pagkatao ng anak, ay labis na nagpasakit sa kalooban niya, hinaplos niya ang impes pang tiyan at lumuluhang sinabi na kahit hindi ka kilalanin ng ama mo anak, mahal ka namin ng lolo Benigno mo. Sa sala ay walang imik ang magbalae, binasag ni Senyor Oscar ang katahimikan. Wala kang dapat ikabahala Benigno, kikilalanin namin ang aming apo. Isang Jimenez ang ipinagbubuntis ni Carmela kaya walang problema sa amin, kakausapin namin si Miguel. Hindi ko kailangan ang apelyido ninyo Senyor, narinig nyo naman ang sinabi ng anak ninyo, pinagdududahan niya kung anak niya ang nasa sinapupunan ni Carmela. Hanggang hindi kilalanin ni Miguel ang responsibilidad ay Ocampo ang bata, makakaalis na po kayo kailangan ko pang asikasuhin ang anak ko, hindi siya pwedeng ma-stress dahil makakasama sa apo ko. Apo natin Benigno, pagtutuwid ni Senyor Oscar, apo ko lang dahil Ocampo siya hanggang di matauhan ang inutil ninyong anak. Umalis na laglag ang balikat ng mga Jimenez sa pamamahay ng mga Ocampo. Pinuntahan ni Mang Benigno ang anak sa kwarto nito, at parang dinurog ang kanyang puso, nang makita na nakatulog na may bahid ng luha ang pisngi ng anak, pinagsisihan niya ang araw na ipinagkatiwala ang anak sa mga Jimenez, pumatak ang kanyang mga luha sa mga pighati ng nadarama ng anak sa murang edad. Samantala, pagkarating ng mga mag-asawang Jimenez sa kanilang mansion, ay nagmamadali ang ama na hanapin ang panganay na anak. Miguel, ubod lakas na sigaw ng ama sa kanyang anak. Oscar, huminahon ka, saway ng ginang sa asawa. Pabayaan mo ako, tuturuan ko lang leksyon ang anak mong gago, piksi nito. Dad, bakit ang ingay mo? Mula sa komedor ay lumabas si Miguel na may bitbit na whiskey, tumungga ito bago lumapit sa ama. Isang malakas na suntok ang iginawad ng ama sa anak na langgo sa alak, sadsad sa sahig si Miguel at nabitawan ang hawak na bote ng alak. Nakakahiya ang asal mo, kung hindi ka naman gago, insultuhan mo ang asawa mo sa harapan ng tatay niya, at ano itatanggi mo na ikaw ang ama ng ipinagbubuntis ng asawa mo, hindi makapaniwalang saad ng ama. Ako nga ba ang ama? Muli isang suntok ang iginawad ng ama, kung ayaw mo sa anak mo, pues, kami kikilalanin namin ang bata, pero huwag kang maghahabol kung gustuhin man ni Carmela na makipaghiwalay sa iyo. Sa lahat ng pinakaayaw ko ay ang pagiging duwag, ang taong ayaw umako sa responsibilidad. Nakakahiya ka, wala akong anak na duwag, kaya nakapagdesisyon na ako. Bumalik ka ng California, hindi na ikaw ang mamamahala ng hasyenda, at sisiguraduhin kung ipapaanal ko ang kasal ninyong dalawa sa lalong madaling panahon. Tig-algal si Miguel sa naging desisyon ng ama, "You can't be serious dad," nahimasmasan si Miguel sa mga naging pahayag ng ama, hindi niya gustong muling ipatapon sa California. "Do you think I'm joking? Binalaan na kita bago mo pakasalan si Carmela na hindi ko ito tolerate kung pinaglalaroan mo lang siya, I've warned you, and since hindi mo na fulfill ang mga kondisyones ay hindi mo makukuha ang gusto mo," pahayag ng ama. "That's unfair dad, sino ba ang anak mo, dapat ako ang kampihan mo. It will never be my agenda na kampihan kayong magkapatid sa mga kabulastugan ninyo, at idadamay mo pa talaga ang apo ko, pues, kung ayaw mo talaga sa bata, so be it."
pero huwag kang babalik dito sa Pinas hanggang hindi tumenoy ang isipan mo. Ayokong mamulatan ng apo ko na isang walang kwenta ang kanyang ama. Malalalim na hininga ang binitawan ni Senyor Oscar, dismayado siya sa naging masalimuot na sitwasyon na kinasasangkutan ng anak at manugang. Padaskol na umakyat si Miguel sa kanyang kwarto at hindi na bumaba para maghapunan. Sa dining room ay tahimik na naghapunan ang mga Jimenez, patay mali siya si Brianna sa tingin na ipinupukol ng mga magulang sa kanya. Nakarating kasi sa kaalaman ng mga ito, ang naging paratang ni Isagani na nakipagsiping siya sa nabanggit. "Are you sure you are telling the truth, Brianna?" tanong ng ama sa anak. "Of course, Dad. Hindi ako papatol sa mga mababaang uri, kahit pa sabihin na asensado na sina Isagani. Yucks, he is way below my league." Umikot pa ang mata ni Brianna, pakiramdam nito ay karimari-marim ang ideyang pumetol kay Isagani. "You better be telling the truth because you can't hold a smoke when there is fire." "Huwag ko lang malalaman na may kinalaman ka sa kaguluhan, Brianna." May halong pagbabanta ang tinig ng ama. Nakikiramdam lang si Señora Hilda sa mag-ama niya, tinitingnan ang anak kung may kababa sa pagmumukha nito, ngunit wala siyang makitang anumang bakas ng pagkabahala. Samantala, lingid sa kaalaman ng mga magulang, ay parang maghihiwalay na ang kaluluwa at katawang lupa ni Brianna sa kaba. Pero hindi siya papayag na mabuking, ngayon pa ba na tagumpay siyang sirain ang pagsasama ng kapatid at hipag. She remained as stoic and poker face for the duration of their meal, kaya nang matapos ang hapunan ay parang nabunutan na siya ng tinik sa lalamunan. Sa kanyang kwarto, si Miguel ay nag-iisip. Bababaan ba niya ang pride niya para suyuan ang asawa? O hahayaan niyang basta na lang na muling ipatapon ng ama sa California? Naguguluhan siya lalo at sa tuwing pinipikit ang mata, ay paulit-ulit na umuukil-kil sa kanyang balintataw ang nadamang eksena sa kanilang kwarto. Pakiramdam niya ay napakawalang kwenta niyang lalaki, para pumutol pa ang asawa niya sa ibang lalaki, kaya hindi. Nakabuo na siya ng desisyon. Sa sala ng mga Jimenez ay pinatawag ng mag-asawa ang mga kasambahay. Nang matipon ang lahat ng mga tauhan ay nagsalita si Senyor Oscar. "Alam nyo naman siguro ang naging sitwasyon ngayong araw dito sa mansion. Gusto kong manatiling sa mansion lamang ang naging komosyon. Hindi ko palalampasin kung ipagkakalat ninyo sa labas ang mga naging kaganapan dito. Ang sinumang mahuli ay mapaparusahan. Ipinangako kong ipakukulong ko at palalayasin ang buong pamilya, at babawian ng trabaho dito sa hasyenda," paalala ng amo sa mga kasambahay. Babulong-bulong si Aling Vilma na, "Kasalanan ba namin kung malandi ang manugang ninyo?" "May sinasabi ka, Vilma," sita ni Senyor Oscar sa kasambahay. "Wala po, Senyor," kinakabahan itong napahawak sa dalawang kamay at tumingin sa sahig. "Baka akala mo hindi ko alam na ang anak mong ilusyon ada ang nagpakalat ng tsismis noon, tungkol sa pagpunta ni Isagani kay Carmela na lasing." "Pakisabi kay Rodora mo, hindi siya pasado sa amin kung siya lang din ang papatulan ng anak ko. Hindi kami papayag na masahol pa sa isang pokpok ang iuwi ni Miguel bilang asawa niya." Sa sinabi ng amo ay namutla at napayuko ang kasambahay na si Aling Vilma, hindi naman lingid sa kanyang kaalaman ang gawain ng anak, na mahilig pumetol kung kani-kanino, pero ang masabihan nitong masahol pa sa pokpok ng magulang ng lalaking gusto nito, ay talaga namang nakakahiya. Napailing na lang na umalis ng sala ang mag-asawa at tumuloy sa kanilang kwarto. "Grabe ka naman kay Vilma," ani Señora Hilda sa asawa. "Ayokong dinudungisan ng kung sino lang ang reputasyon ni Carmela, siya pa rin ang ina ng magiging apo ko. At tungkol naman sa sutil mong anak, tuturuan ko siya ng leksyon para magtanda siya." Iyon ang huling sinabi ni Senyor Oscar, bago umalis para magtungo sa study room. Pinuntahan ng ginang ang anak na si Brianna sa kanyang kwarto, kumatok muna sa pintuan ng 3 beses bago pinaihit ang pinto. "Anak, let's talk about what mommy," bored na tanong ni Brianna sa ina. "Don't give me that bored look, Brianna, igalang mo ako dahil ako ang ina mo." "Oh really, you are my mother but ever since bata pa ako, ganyan ang trato mo sa akin, so what do you expect me to do, glorify you, asek ng dalaga?" Napandi ang ina sa kawalan galang ng anak, kaya mahigpit na hinawakan nito ang baba ng anak, at saka tiningnan ng masama at sinabing, "Huwag ko lang malalaman ang involvement mo, Brianna, sa gulo ng kuya mo at ni Carmela, dahil malalagot ka."
Binitawan nito ang anak at tumayo na maiintindihan mo ang mga pangaral ko sa'yo kung magiging magulang ka na, kung gaano kasakit na ang mismong anak mo ay may contempt sa'yo, parang gusto ko tuloy pagsisihan na ipinanganak kita sa mundong ito, hindi dahil hindi kita gusto, kundi dahil nagkulang akong ituwid ang anumang baluktot mong ugali, mahina ngunit mariin itong turan bago lumabas ng silid. Humagulgol si Brianna nang nakalabas na ang ina sa kanyang silid, tumimos sa isipan ang mga sinabi ng ina, pero wala siyang pinagsisihan sa mga ginawa niya. Kinabukasan ay maagang gumising si Senyor Oscar, ginising na din niya si Miguel at pinagbihis, wala itong kamalay-malay sa plano ng ama. Napansin na lang ni Miguel na palabas na sila ng San Felipe at tinutug pa ang daan pa Manila. What's the meaning of this, Dad? As what I told you yesterday, babalik ka ng California at doon ka muna, magtrabaho ka doon at kung kaya mo nang aminin ang kasalanan mo, at pagkukulang mo sa mag-ina mo ay saka ka na bumalik. Formal na sagot ng ama sa anak na naguguluhan. How could you manipulate my life, Dad? How could I? Yes, I will. Hanggang hindi ka tumitino ay hindi kita titigilan, at kung nagpupumilit ka baka mawalan ka pa ng mamanahin. Remember, magkakaapo na ako kay Carmela kaya pwede na kitang balewalain. How dare you, Dad? Galit na saad ni Miguel sa ama. Yes, I can dare. Baka nakakalimutan mo, anak ka lang, nasa sa akin pa rin ang pagpapasya kung sino ang magiging tagapagmana ko. Galit na ring ganti ng ama sa anak, namumula na ito at nagpipigil lang na suntukin ang anak, ayaw niya namang sumakay ng eroplano na may pasa sa mukha si Miguel. Mahaba ang biyahe papuntang airport at tahimik lang ang mag-ama, personal na inihide ang anak para walang kawala sa pagpapatapon nito sa California. Until then, Miguel, take care. Mapang-uyam na paalam ng ama sa anak, hiniblot ni Miguel ang duffel bag na pinaglagyan ng ama ng kaunti niyang damit, at